Simple tip, paano kami nakamura nung gumamit kami ng Klook app tsaka Booking.com app nung nag-book kami ng hotels doon sa Singapore tsaka Malaysia. At super legit yung nabook namin na accommodations katulad nito, as in very condo style. Kaya mapapatingin ka na lang, ha? Bakit mas mura dito kaysa sa atin? Kaya if you're planning to travel abroad or even locally, itry nyo yung mga app na to na isi-share ko para ganito rin kaganda yung mga accommodation na mapupuntahan nyo at super legit. The place where we booked our accommodation ay doon sa KLCC Vortex Suites, doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. And ganito yung makikita nyong view. Di ba ang ganda? Tapos, ganito yung itsura ng building. So, mapapadungaw ka talaga kasi nasa 26th floor kami. So, napakataas, di ba? So, dito nga pala kami nag-book sa Booking.com. So, eto na. Sa totoo lang, napakamura dito sa Vortex Suites KLCC by Kuala Lumpur. So, i-search natin dito sa bookings.com. So, we have here Vortex Suites KLCC by Kuala Lumpur, 2,015 pesos. So, kapag may additional charges, i-message nyo lang yung owner para malaman nyo kung ano yung mga additional charges. So, meron din dito 2,384 Majestic Residence, and then Vortex KLCC Apartments 1,827. So may high speed internet ka na, may free cancellation, no prepaid needed. Pero kung meron man siyang additional na charges, hindi siya ganong kalaki. So dito, mag-book ka lang, i-type nyo lang kung saan nyo gusto dito sa booking.com. Kayo nang bahala mamili kung ano. Tapos bahala na rin kayo na kumilatis. So, sinearch ko din sa mga ibang booking apps such as dito sa Klook.com, same price, sa Agoda, same price din, tapos pati rin dito sa Airbnb. So, pati rin sa Booking.com, as in, marirealize mo talaga na mas mura kapag mag-book ka online, especially kapag matagal ka nang nagbo-book kasi may mga discounts and perks kang ma-avail. A quick tour naman sa hostel na nirentahan namin sa Singapore. So, it is Wink Hostel na makikita nyo sa Bookings, Agoda, sa Klook, sa Airbnb, and medyo decente rin naman. Bali, hostel siya, pero na-occupy namin ang isang room with 6 na capsule beds. So, nakalimutan ko siyang i-record. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nag-video ng hostel namin dito. Pero anyway, na-enjoy naman namin. Malinis siya and hindi naman kami nagkaroon ng problema. Dito sa Booking.com, itry natin i-search yung Wink Hostel. So, for example, September 9 to 10. And medyo close siya, kaya expect na mas mataas yung rate. And in here, Wink at Mosque Street. So, yung rate niya is 3,042. I'm very sure meron ka pang makikitang mas lesser kapag medyo mas malayo yung date of booking mo, no? So, ito yung kitchen nila, dining area nila, dun sa second floor. Breakfast included, pero hindi siya heavy meal na breakfast. May nakalagay dyan na 3-in-1 coffee or tea, tapos mga bread, tapos with butter. Yan yung breakfast nila dito. Let us now begin with the room tour. And dito tayo mag-i-start sa elevator. So, pupunta tayo sa 26th floor kasi yun yung room kung saan kami nag-book. So, makikita nyo, ito yung caretaker. Mukha siyang Bombay, di ba? Ngayon na nandito na tayo sa room, makikita nyo yung sala or lobby, and then dito sa isang room na ang ganda ng view. Makikita nyo yung Shangri-La Tower, tapos yung Merdeka Tower. I also advise you to use WhatsApp or mag-install kayo ng WhatsApp sa phone nyo kasi ito yung ginagamit na mode of communication mostly doon sa Malaysia, Singapore, and nung pumunta ako sa Indonesia, as in WhatsApp talaga yung ginagamit nila, hindi Messenger. Hindi ko alam kung bakit, pero ito yung main mode of communication nila. So nung nag-book kami ng Grab, bakit walang dumarating ng taxi? Yun pala, sa WhatsApp talaga yung main mode of communication nila. So yun yung pinaka-advice ko sa inyo na dapat mag-install kayo ng WhatsApp. Ito nga pala yung master's bedroom na overlooking ang Shangri-La, o di ba? And then meron siyang isang private na CR, comfort room. Ito naman yung comfort room ng master's bedroom. So may sink, may bowl, tapos sa right side may shower. Disclaimer, ladies and gentlemen, na this is only based sa personal experience ko nung nakapag-book kami ng accommodation dito sa Booking or Klook. Tapos, ayan, Booking. And then, pwede ka rin mag-book dito sa may
Ayan, Airbnb. So, depende rin naman sa'yo kung ano yung preference mo, pero at least shinare ko sa inyo yung mga ibang ways para makatipid kayo if you're planning to go abroad o kaya dito rin sa mga local na accommodations kapag gusto nyong mag-domestic. Tapos, eto nga pala yung dining area ng accommodation namin, harap lang ng door, o di ba? Ito naman yung kanilang kitchen na pwede kang magluto, pwede kang maghugas, at pwede kang maglaba. Punta naman na tayo sa may loob-loob. Makikita natin itong washing machine and then yung dryer. O, di ba? Sosyal. Sa tabi naman niya ay oven, tapos pwede ka mag-microwave dito or broiler or whatever. And then yung tabi naman niya, harap is yung ref. And then yan yung sink kung pwede kang maghugas ng paa or face. Out of curiosity, i-open naman natin yung nasa cabinet ng sink kung may treasure. So, walang treasure. Tapos dito naman, ayan, lalagyan ng mga condiments. Tapos, buksan naman natin ngayon itong ref. So, may treasure nga bang naiwan? Wala. And then dito naman sa baba, di ba? Yung ilaw lang ang meron. So, walang iniwan yung previous na occupant dito. Tapos dito sa kabilang cabinet, meron din silang nakalagay na kasangkapan sa pangluluto. Tapos ito yung oven na pwedeng mag-microwave. Ayan. Napansin ko rin na very particular sila sa electrical safety. Kaya yung tatlong ngipin, kailangan mo bumili ng extension ba yung tawag nun para magamit mo rin yung mga gadgets mo pagdating mo dito. To have an accent sa loob, nag-install yung owner ng mga ganitong painting. Let's take a quick look dito sa kanilang sala na may TV, tapos meron din silang malaking sofa para mas comfy ka kapag nanonood. Pwede ka ring matulog dito sa sofa kasi parang sofa bed siya or pwede kang mag-fun dito. At ang susunod ay etong dining area na katabi lang ng sala. Yan yung 4 chairs, tapos may table na pwede kang kumain o kaya mag-fun na rin. Diretso na tayo sa kitchen. So may mga allocated na mga kitchenwares na pwede mong gamitin kapag gusto mo magluto. Ito nga pala yung sink with dishwasher holder, tapos yung sponge, and then sa kabila ay yung kettle nila na pwede mong isaksak. Malaki din yung kanilang extra room, yung third room, kasi pwedeng pang dalawahan or tatluhan kapag marami talaga kayo dito. Alam nyo, nasa Central Business District yung location ng nirentahan namin. So, ganito yung view, parang Makati style, as in very high-end, katulad ng Shangri-La na makikita mo sa likuran ko. Tapos yung KL Tower, Merdeka Tower, o diba? Since nakarating kami ng nighttime, ngayon naman it's daytime, yung itsura ng aming accommodation. So makikita nyo, wow, ibang klase din talaga no kapag daytime. So nag-timelapse ako dito and ang ganda. Tapos kahit na nagpa-fog, napaka-nostalgic yung feels niya. So yes, good morning. And legit po ito hindi po siya AI generated. And talagang equivalent to Makati talaga yung area namin. So, napakaswerte namin at nakabook kami ng cheaper accommodation gamit yung mga apps na yon, yung mga booking apps. Mag-room tour naman tayo sa kabilang room. So, hindi siya master's bedroom, pero ganito na siya kalaki, kalawak, and pwede kang mag-fun dito anytime. Tapos, kilatisin naman natin yung kanilang cabinet na pagkalaki-laki. So, bahala ka na lang kung ano yung ilagay mo dyan na luggage, mga damit. And dito naman, may mga cabinet. Pwede mong ilagay dito yung mga sapatos mo, mga alahas, mga kung ano-anong kineme dyan. Tapos, ang next na titignan natin ay yung CR. And yung common CR nila, ganito siya kaganda. Wala pa ngang ilaw pala. Nakalimutan ko iilaw. So may shower siya. Tapos maganda yung setup. And yes, nailaw ko na siya. Tapos kailangan mo lang bumili ng mga toiletries. And lastly, balikan natin yung kanilang washing machine. So unahin natin itong dryer. And maganda to since palit tayo ng palit ng damit. And syempre itong washing machine para makakatipid rin tayo. Bilang isang courtesy, talagang seryoso sila sa clean as you go. So, you should also always fix things. Ayusin mo yung mga gamit na ginamit mo, ibalik mo kung saan mo kinuha yung mga gamit para hindi naman nakakahiya kasi turista lang naman tayo dito sa foreign country.
Alam mo, kapag positive remarks yung ilalagay sa'yo ng owner, most likely, i-recommend ka as good customer at good payer kapag magre-rebook ka ulit ng accommodation sa ibang lugar. Kapag good standing yung profile mo, most likely, i-accept ka ng mga owners. Pero kapag may mga negative records ka, most likely din, hindi ka tatanggapin ng mga gusto mong i-book na accommodation. Ganun yon. At syempre naman, hindi yung owner lang ang magkakaroon ng reviews. Pati rin yung mga tenants, yung mga visitors, may review din para ma-determine ng mga owners kung sino yung karapat-dapat na tanggapin nila ng mga tourist na magre-renta sa kanilang place. Kaya kapag nagbabalak kayong mag-tour abroad or even locally here, sanayin nyo nang gumamit ng booking applications such as Booking, Klook, Agoda, Airbnb kasi mas marami yung offer and mas marami ka pang maiipon na credits. So, mas positive yung remarks sa'yo.